Sumigaw si Donald Trump, iginiit na peke at gawa-gawa lang ang mga paratang sa kaso ni Epstein at napawalang sala siya ng korte. Hindi ako rapist. Wala akong ginahasa. Hindi ako pedophile. Ikaw bang tinutukoy niya? Sorry. Hindi ako pedophile. Nabasa mo lang yan sa isang may problema sa pag-iisip. Inatake ni Trump ang media ng Amerika at tumugon sa manifesto ng gunman na noong nakaraang araw ay nagtangkang paslangin ang US President habang kumakain, kasamang mga mamamahayag. Sa isang panayam sa programang CBS News na 60 Minutes, kinabukasan matapos ang pamamaril sa isang hotel sa Washington, buong tapang na ikinuwento ni Trump kung paano siya hindi nag-alala at tumanggi pa nga sa tulong. Pumasok ang Secret Service para iligtas siya dahil hindi siya natakot sa gunman at gusto niya itong titigan sa mata. Pero sa isang punto, biglang nagbago ang mood ni Trump sa panayam na iyon at nagsimulang sigawan ang mamamahayag dahil binasa nito ang bahagi ng naunang inilatalang manifesto ng gunman na nagtangkang paslangin si Trump. Inamin ni Trump na nabasa niya ang manifesto, ngunit agad niyang nilinaw na hindi siya rapist, pedophile o kriminal tulad ng sinabi ng gunman. May isang interesting na punto rito. Hindi naman binanggit ng gunman ang pangalan ni Donald Trump sa manifesto, pero inangkin ni Trump na para sa kanya lahat ng iyon. Tara, himayin natin ang panayam ngayon. Ang pangalan ko ay Alex C. Pechi. Tara't pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel, ilike ang episode na ito, at mag-iwan ng kahit anong komento sa ilalim ng video na ito. Mag-subscribe din kayo sa Telegram channel kong Pechi News. Nasa video description ang link. Para mas maintindihan ninyo ang mga nangyayari, inirerekomenda kong panoorin ang nakaraang episode kung saan tinalakay natin ang manifesto ng bumaril sa Hilton Hotel sa Washington. Halos isang araw matapos ang pamamaril sa hotel sa Washington, nagbigay ng panayam si Trump sa CBS News na 60 Minutes at sa simula pa lang may mali na agad. Una sa lahat, sinabi ni Donald Trump na hindi siya nag-alala kahit kailan nang inilikas siya mula sa hapunan ng White House Correspondents Association noong Sabado matapos subukang pumasok ng armadong tao sa bulwagan. Naikwento ko na lahat dito sa YouTube channel, kaya hindi ko na uulitin kung hindi mo napanood. I-pause mo muna, puntahan ng channel, panoorin ang ilang naunang episodes para maintindihan mo, tapos bumalik ka rito. Dagdag pa, sinabi ni Trump na pakatapang daw niya kaya naantala pang trabaho ng Secret Service dahil sa kanya. Ang Secret Service ang nagliligtas sa kanya dahil gusto niyang makita mismo at suriin ang sitwasyon. Magbibigay ako ng sipi mula kay Donald Trump. Anong nangyari? Ako talaga yon. Gusto ko lang malaman ang nangyari. Yung paglikas ay nagmukhang magulo, partly dahil naroon ako kasi gusto kong makita ang nangyayari. Posibleng hindi ko rin napagaan ang trabaho nila. Habang tumatagal, naisip naming baka malala at hindi ka nais-nais talaga ang problema. Hindi ito pangkaraniwang ingay na lagi sa bulwagan. Napapaligiran ako ng mabubuting tao, pero baka napatagal ko sila. Sabi ko, sandali lang, bigyan niyo pa ako ng 1 minuto. Gusto ko pang tumingin, hintayin niyo lang. Sinabi ko, sandali lang, hayaan niyo akong tumingin, sandali lang. Yun yung sabi ko. Sa mga salitang ito, ipinaliwanag din ni Trump ang isa pang kontrobersya. Kumalat sa social media ang isang video kung saan unang inilabas ng mga ahente ng Secret Service si Vice Presidente J.D. Vance mula sa event ilang sandali bago i-evacuate mismo si Trump. Nagkaroon ito ng mga tanong mula sa ilan tungkol sa pagkakasunod-sunod ng evacuation. Sinasabi nila na dapat unahin muna ang presidente tapos ang bise, saka na ang mga ministro at iba pa. At sinabi ni Trump na siya mismo ang nagdesisyon nito dahil gusto niyang personal na harapin ang banta ng buong tapang. Pero pagkatapos noon, hindi na ayon sa plano ang naging takbo ng panayam. Lalo na nang tinukoy ng host ang manifesto ng taga-baril. Sa panayam sa programang 60 Minuto, tinawag ni Pangulong Trump na kahiya-hiya si O'Donnell mula sa CBS. Matapos niyang banggitin ang mga komento na ginawa umano tungkol sa kanya ng taga-baril sa hapunan ng White House Correspondents Association sa kanyang manifesto. Bakit ko sinasabing tungkol iyon sa kanya? Umanay patungkol kay Trump dahil siya lang ang naniniwalang ganon. Maiintindihan ninyo mamaya. Nabanggit ko na ang manifesto sa nakarang episode, panurin na lang ninyo.
At ngayon, tinanong ni O'Donnell si Trump tungkol sa kanyang reaksyon sa manifesto at sa paratang na tila inihain laban sa kanya ng pinaghihinalaan kung saan matindi ang naging sagot ni Trump. Narito ang CP. Anong reaction mo dito? Hinintay kong basahin mo yan dahil alam ko Nababasahin mo yan dahil alam kong gagawin mo kasi masama kayong mga tao. Oo, siyang sumulat niyan pero hindi ako rapist o pedophile. Wala akong ginahasa. Binabasa niyo ba ang kalokohang yan mula sa may sakit? Inuugnay ako sa mga bagay na di ko naman kinalaman. Lubos akong napawalang sala sa lahat ng mga paratang. Yung mga kaibigan nyo sa kabilang panig, sila yung nasangkot sa mga kaso ni Epstein o katulad na insidente. sinabi ko sa sarili ko na gagawin ko ang interview ito. Siguro nabasa ko ang manifesto. Isa siyang may sakit na tao. Ibig sabihin, talagang naapektuhan si Trump ng mga nakasulat sa manifesto. Oo, sobrang naapektuhan siya, kaya inatake niya yung journalist. Siya mismo ang nagsimulang magpaliwanag dahil tinawag daw siya ng taga-baril na manggagahasa at pedopilyo. Siya pa ang unang nagbanggit tungkol sa mga file ni Epstein, kahit wala namang nabanggit ito sa manifesto ng taga-baril. Pagkatapos, inamin ni Trump, binasa ko ang manifesto na iyon. Alam nyo, may sakit siya sa pag-iisip pero dapat niyong makita ang eksena. Nakakahiya na binabasa mo ito dahil hindi ako ganon. Nakakatuwa kasi nung binigyan diin ng host tungkol kay Donald na hindi naman niya mismong salita yon kundi sa taga-baril at nagbabanggit lang siya ng CP, pinutol siya ni Trump at sinabi at ito ang CP, hindi mo dapat binabasa yan sa programang 60 minuto, ikaw ay isang kahihiyan. Dapat kang mahiya. Pero sige, ituloy mo. Tapusin na natin ang panayam. Nakakahiya ka. At ayun, lumabas na isang hindi komportableng tanong lang pala ang kailangan para muling simulan ni Trump ang pagiging agresibo laban sa media. Wala pang 24 na oras matapos ang tangkang pag-atake sa hapunan ni Trump kasama ang mismong media. Nakakatuwa kasi tinanggihan ni Trump ang ideya na bilang presidenteng nakaligtas sa 3 tangkang pagpatay sa loob ng 2 taon, may magagawa siya para baguhin ang direksyon ng karahasang pampulitika sa Estados Unidos. Sabi niya, tradisyon na raw, kaya wala nang dapat gawin, pero hindi ko alam bakit agad niyang sinisi ang lahat sa mga demokratiko. Sunod, isa pang pahayag ni Trump. Kung babalikan mo ang 20, 40, 100, 200, 500 taon na ang nakalipas, palaging nangyayari ito. At hindi ako sigurado kung mas matindi ito ngayon kaysa noon. Talagang naniniwala ako na ang mga pahayag ng mga Democrat na nagpapalaganap ng galit at mas delikado pa ito ay mas malaking panganib. Talagang iniisip ko na napakadelikado nito para sa bansa. Pero inamin din ni Trump na balak niyang sa mismong gabing yon kasama ang mga mamamahayag ay bigyan sila ng grupo, wasakin, bugbugin at ipahiya, CP. Handa akong durugin silang lahat. Hindi ko alam kung kaya ko bang maging kasing bastos ng balak ko noon. Sa kwartong iyon, ramdam ang kasiyahan. Parang nagkaisa ang buong bansa. Nakakamangha yun. Malaki ang naging epekto nito sa akin. Sa pagtatapos ng episode, ipapaalala ko ang sinabi ng mamamaril na nagpagalit kay Trump sa panayam. Narito ang kanyang sinabi, hindi ko nahahayaang ang isang pedophilia, rapist at traitor ay gamitin ang aking mga kamay para pagtakpan ang kanilang mga krimen. Doon sumagot si Trump at ang sabi niya, hindi ako rapist, wala akong ginahasa, hindi ako pedophilia. Bagaman uulitin ko sa buong manifesto, hindi nabanggit kahit minsan ang pangalan ni Donald Trump. Hindi tuwirang binanggit ng mamamaril si Trump, isang nakakaintrigang bahagi. Hindi ako rapist at hindi ako nanggahasa. O sa tingin mo ba pinaalala niya ako? Sandali lang. Hindi ako pedophilia. Pinabasa mo ba yung kalokohang galing sa kung sinong may sakit sa isip? Hanggang dito na lang muna. I-comment ang opinyon at konklusyon sa ibaba ng episode. Mag-subscribe, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung nais ninyong suportahan ang YouTube channel na ito, maaari kayong mag-donate o mag-subscribe sa sponsorship gamit ang mga link at detalye sa video description. Maraming format ang pagpipilian. O kaya, iscan ninyo ang QR code na nasa inyong mga screen. Ito ang pinakamadaling paraan para suportahan ang trabaho ng channel na ito. Magpapasalamat ako para dito. Iyon lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.